Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat muli sa panibagong pagkakataon na iyong ibinibigay sa sangkatauhan upang ang iyong banal na mensahe ay makarating sa aming mga puso. Panginoon, patuloy mong gamitin ang social media upang ang araw-araw na mabuting balita, pinakamahalagang biyaya na maaari naming matanggap sa bawat araw ay mabinhi sa aming puso. Ito'y makapagpabago sa amin at may bahagi namin sa iba. Ngunit bago kami magpatuloy, Panginoon, kami lumalapit sa iyo nang may kababaang loob. Upang sa ganon linisin po ang aming mga karumihan sa nakalipas na oras. Ama, lumalapit ako sa iyo na may kababaang loob. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, sa aking mga karumihan sa mga nakalipas na oras. Linisin mo po ang aking puso, ang aking isip, ang aking espiritu. Pagkalooban mo ko ng karunungan, ang katulad kay Solomon, ang kababaan ng loob kamukha sa Panginoong Jesus. The discernment and the fruit of the Holy Spirit. Panginoon, itago mo ko sa iyong liwanag. Ikaw lamang ang aming makita at madinig. Ang iyong banal na mensahe, ang iyong prophetic voice. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento, Panginoon. Ako'y walang magagawa kung wala ka. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan, ngunit ginagamit mo upang maging daluyan ng iyong mensahe. Kaya din, Panginoon, dinadalangin ko
ang makakarinig ng Sunday Gospel. Yes, Panginoon, sa araw na ito, marami kaming kapakurang pisikal, mga pagsubok na hinaharap. Ngunit ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos ay pagkaloob mo po sa amin. At lahat ng magiging hadlang sa pagpapahayag ng iyong mabuting mensahe, ng iyong banal na mensahe, kinakasaot ko po sa pangalan ng Panginoong Yesus at patuloy po kayong kumilos ang iyong banal na Espiritu sapagkat nananalig po kami na kung may dalawa o higit pa sa pangalan mo, kahit online, naririto ang iyong banal na Espiritu. Panginoon, patuloy ang iyong mga salita ay magbigay ng kagalingan sa aming mga karupukan. Linisin mo kami, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Ikaw ang maitaas at mabigyan parangal sa Facebook live na ito. Muli, ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa aking kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta, sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa pong pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tunay nga na ang kapayapaan mula sa Diyos ay sa ating lahat. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media. Kamukha po ng Facebook Live. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. So, napakaganda po ng mensahe o banal na mensahe ng Diyos sa mabuting balita ngayon. Amen. Kung bibigyan po natin ng parang summary o senaryo sa ating isipan ang Sunday Gospel, ito po yung pagpapakita ni Kristo sa pangatlong pagkakataon sa kanyang mga alagad. At anong naging reaksyon, no? Medyo, kung ikukumpara natin sa mga naging reaksyon nung kayo na ba siya unang nagpakita kay Maria Magdalena. At ano yung reaksyon ni Maria Magdalena? Siya'y nalungkot, siya'y umiiyak. Di ba? Hindi agad nakilala si Kristo na pagkamalang pa niyang gardener. At sa pangalawa naman pakikita niya sa kanyang mga alagad, sinabayan pa niya to sa paglalakad. At hindi pa rin siya nakilala. At tinanong ni Kristo, ano pa ang pinag-uusapan niyo dyan? At ngayon, sa pangatlong pagkakataon, nagpakita muli ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. At ano naman ang naging reaksyon ng mga alagad? Sila'y nagulat at natakot. Amen. Pero sabi nga ng Panginoon, ano bang nangyayari? Lumihanan ba kayo? Nag-aalinlangan ba kayo? O ito ako, muling nabuhay. At ipinakita ni Kristo ang kanyang, di ba, yung kanyang kamay, at saka yung kanyang sa tagiliran, pa, na huwag niyo akong pagkamalang multo, hindi ako multo. Sabi ng Panginoong Jesus sa mabuting balita. Amen. And of course, di pa rin sila masyadong maniwala kasi nagulat sila Alam mo yung feeling na nabigla ka So, humingi pa nga ng makakain si Kristo. Ano bang meron dyan? Di ba, binigyan siya ng isang kaputo na isda ng inihaw. And of course, ang sinabi ni Kristo dito sa mabuting balita, dun sa verse 46, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Amen. And of course, doon sa bandang huli-huli pa ng binasa nating gospel, na sa pangalan ng Panginoong Jesus dapat ang pagsisisi at kapatawaran at kinakailangan ipangaral sa lahat ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Amen. So, kamusta na po pata tayo ngayon sa kalagayan natin, no? Ang mundo umiinog, ang mundo nag-iiba nga ba? Nag-iiba pero yung kasalanan ganun pa rin, no? So, tinatanong po sa atin ng mabuting balita, kamusta na po tayo ngayon? Tayo po ba ay may tunay na kapayapaan mula sa Diyos? Amen. Bakit din natin pagnilayan sa mabuting balita ngayong Sunday, ngayong linggo? Salamat sa Panginoon. April 14, 2024. Pakabuti ng Diyos, ginising tayo for this day. At yung paggising ba natin, payapa ba yung kalooban natin? Meron ba tayong tunay na kapayapaan mula sa Diyos? O yung paggising natin, worries na kaagad. Ano ba yung ganito? Ano yung gagawin ko? Ano ba yung lalakarin ko? Diba? Hindi dapat ganun. Dapat paggising pa lang natin sa umaga, yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos, nararamdaman na natin kaagad yan. Sabi nga, hindi pa dumidilat yung mata, may muta pa yung mata, yung pagbukas pa lang ng ating diwa, dama na natin yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Yung bang nagpapasalamat ka, ay, nagising ako, samantalang nung tulog ako kanina, para akong patay, hindi ko hawak yung free will ko Hindi ba totoo naman yun, di ba? Kapag tulog tayo, hindi na natin mapili yung ating mga panaginip, patay tayo pansamantala. Pero di ba, napakabuti ng Diyos. Mararamdaman natin na nagising na naman tayo. So dapat, yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos, nararamdaman natin yan. Amen. So alamin natin, ano ba talaga yung tunay na kapayapaan na gusto ng Diyos na maramdaman natin? Amen. So, una sa lahat,
Ano-ano ba ang mga dahilan ng kawalan natin ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos? Napakaraming dahilan, napakaraming reason kung bakit tayong mga tao nakawalan tayo ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen. Sa panahon natin ngayon, ang daming dahilan. Minsan sa social media lang eh. Diba? Pag makakanood ka eh, na kung ano ng mga bagay na nakakatakot naman yan. Tataas na naman yung presyo ng gasolina. Ay, nakakatakot naman yan. Nagkaroon ng lindol sa Taiwan. Ay, nakakatakot naman yan. May giyera sa ganung bansa. Diba? Minsan nananahimik ka na nga sa loob ng bahay mo. Magbubukas ka ng YouTube, manonood ka ng social media. Diba? Nawawalan ka ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Bakit? Kasi nga, natatakot tayo eh. Ano na mangyayari? Ano na mangyayari sa mundo kapag ka nag-away na ang ganitong bansa sa ating bansa? Ano, di ba? Kung minsan tahimik ka lang na nanonood ng news, magkakaroon eh. May papasok eh. Ako, ganito lang yung sweldo namin. Di pa nga tumataas, tapos tataas na naman ang bilihin. Taas na naman ang sibuyas. Taas na naman ang presyo ng bigas. Nananakaw ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Amen. Ano pa yung mga pwedeng dahilan na nawawalan tayo ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos? Yung pang nagfo-focus tayo sa ating mga problema. Diba, ganyan tayo usually. Ay, ito yung problema ko. May problema ako sa pera, may problema ako sa relasyon, may problema ako sa trabaho, may problema, dami nating problema. Pero nawawala yung kapayapaan mula sa Diyos kapag doon tayo nakafocus. Bakit? Sapagkat yun ay inaagaw ng dyablo. Amen. Kumbaga, gusto ng dyablo, huwag tayo maging payapa. Gusto niya marami tayong iniisip. Yung iniisip natin, hindi tungkol sa Diyos. Yung i-occupy ng dyablo na, may sakit ka ngayon ha? O, eto ngayon, o. Bibigyan kita ng worries. Ganyan naman ang trabaho ng dyablo eh. Yung bigyan tayo ng pagdududa. Na binibigyan na nga tayo ng Diyos ng isa sa mga bunga ng banal na espiritu, which is the peace of mind. Yung kapayapaan. Ayaw ng dyablo yan. Amen. Kasi pag marami na tayo iniisip sa ating isipan, nawawala na ng space ang Diyos. Mas gusto ng dyablo na, isipin mo lang, isipin yung sakit mo ha, huwag kang titigil ha, isip. Minsan, high blood lang yung sakit mo eh. Nagkakaroon ka na ng sakit sa di ba? Sabi nga nila, minsan ang sakit, malaki ang naitutulong yan kapag yung pagiging positive thinker mo. Kesa naman yung may sakit ka na nga, negative ka pa, di ba, anong nadadagdagan? Kaya, ang nagiging dahilan, tayo din eh. Kung paano natin pinipili. Ang dami ng fake ngayon. Ang dami na naglalabas ang fake news eh, sa social media eh. Bakit din natin kunin yung tunay, yung totoo? Di ba sigurista tayo mga tao? Gusto natin, kailangan ganito, sigurista ako. Kailangan, hindi pa ako namamatay, may memorial plan na ako. Yan ang tunay na sigurista. Di ba? Kailangan, meron ng educational plan. Yung anak ko, yun ang tunay na magbibigay sa akin ng kapayapaan. Yan. Pero yun nga ba? Hindi po natin sinasabi na masama yung mga ganun ha. Preparasyon yun. Pero kung yun ang mas nag-occupy sa isipan natin, pag makita natin yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos, peki yun. Yung bang puro na lang tayo pang mundo, masyado yung security natin na, pag marami akong pera, meron akong tunay na kapayapaan. Amen. Na kapag ganito, marami akong negosyo, may pinag-aralan ako, may peace of mind ako. Huwag natin kakalimutan mga kapatid, na marami pa rin nagpapakamatay. Kahit marami silang pera, kahit kilala sila sa buong mundo. Why? Because hindi nila tinanggap ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Kaya nga dito sa mabuting balita, ano ba ang unang bati ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Sumainyo ang kapayapaan. Amen. Sumainyo.
Sumasa atin ba talaga ang kapayapaan? Andyan lang yan eh. Available yan lagi mula sa Panginoon. Amen. At kung minsan, isa rin sa mga nagiging dahilan na kawalan natin ng tunay na kapayapaan, tayo na rin mismo sa sarili natin. Sabi nga, we cannot give something na wala tayo. We cannot give love kung hindi tayo marunong magmahal sa ating sarili. We cannot give help to others kung sarili natin. Di natin kayang tulungan. And we cannot give yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos kung hindi yan magmumula sa atin. Amen? How can you say na, oy, huwag ka namang mag-worry. Diba? Kung tayo punong-puno ng worries. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na kapayapaan, yung nararamdaman mo na, itong araw na ito, itong araw pa lang na ito, ha? Payapa ka na. Hindi yung problema mo bukas, problema mo sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Inipon mo na itong araw na ito Wala talaga tayo ng tunay na kapayapaan yan. Amen. Isa-isa lang. May nakalaban. Hindi po ba? At kukuha na rin tayo ng tunay na kapayapaan para yung mga dahilan na yan na nagiging source na nawawala talaga yung peace of mind natin. Tama na yung di ba may kasibihan tayo na kapag gusto, maraming paraan, pag ayaw, madaming dahilan. Kakadahilan natin, hindi natin tuloy makita yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos na gustong itanim sa atin ng Diyos sa ating mga puso. Marami tayong masyadong sinabi nga ng Panginoon na huwag kang mag-worries, sapat na ang bawat araw. Dahilan na naman tayo. Kasi ganito, kasi diba? Sinabi na nga ng Diyos na magpatawad ka sa kapwa mo, may dahilan naman tayo. Hindi tuloy tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan sa mula sa Diyos. Lagi natin iniisip kung paano tayo makakaganti. Lagi natin iniisip, di ba? Nawawala yung tunay na kapayapaan. Amen. So napakarami pa. Kaya dapat alamin natin sa ating sarili, ano ba yung dahilan? Kumbaga sa ano ba yung pinakaugat? Bakit ako ganito? Lagi na lang ako nagwo-worry. Parang hindi na matapos-tapos yung worries natin. Kasi may dahilan yan. May pinag-ugatan. Amen. O pangalawa, para malaman natin na tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Sino-sino ang mga tauhan sa Biblia na nagpakita ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos? Sabi nga nila, yung the best na makakapag tayo, makikita natin yung mga magagandang halimbawa, doon sa mga halimbawa o mga naranasan sa buhay. Amen. Sa Biblia, sino ba yung masasabi natin nagkaroon ng worries? Di ba alam niyo yung kwento ng si Marta at si Maria nung dinalaw ni Jesus? Si Marta at Maria, sino ba yung aligaga? Sino ba yung parang hindi na alam kung anong gagawin niya? Hindi ba si Marta? Ando na ang Panginoong Jesus, pero saan siya busy? Yung pagluluto niya, yung paghahanda niya, ganyan. Hindi naman masama yun. Ganun naman tayo usually mga Pilipino pag may bisita. Hindi po ba? Pinaghahanda talaga natin. Pero si Maria, ano ipinakita niya sa Panginoong Jesus? Yung kapayapaan na, wow! Dinalaw ako ng Panginoong Jesus sa aming tahanan. Payapa siya. Umupo siya sa tabi ni Kristo. At nakinig siya. Kung ano man ang pangangaral na sabihin ng Panginoong Jesus. Minsan ganyan tayo sa ating buhay. Amen? Nawawalan tayo ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos na very occupied tayo. Minsan sa ginagawa natin, baka mamaya kung anong sabihin ng tao. Ibang, hindi natin alam ano ba talaga yung importante sa ating buhay. Nakamukha ni Maria, nakukuha niya ang tunay na kapayapaan mula sa salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon, lahat ng salita ng Panginoon ay nagdadala sa atin ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Amen. Lahat yan. Kasi alam ng Panginoon, nauunawaan ng Diyos yung ating katatayuan. Kaya nga diba napagtagumpayan niya ang lahat? Nagkatawang tao siya, nangaral, nagpagaling, nagkasaot ng demonyo, nagbuhay ng batay. Pinako sa krus, muling nabuhay. At anong sabi niya? Sumain niyo ang kapayapaan.
na eh. Ginawa na niya lahat eh. Okay na lang. Ang gagawin na lang natin, sinusubo na sa atin ng Panginoon. Ang gagawin na lang natin, ngunguyain na lang natin. Eh, minsan tamad pa tayo ngumuya. Amen. Kaya dapat, di ba, kamukha ni Maria, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, dapat nararamdaman natin tunay kapayapaan mula sa Panginoon. Bakit? Kasi, yung kapayapaan dyan, yun ang ano na eh, magko-comfort sa atin na, ay oo nga no, may mabuting balita pala. Samantalang kapag nanonood ka ng news, di ba parang bad news? Pinatay ng asawa yung kanyang asawa, chinap-chap, ginahasa ng sariling ama. Bad news! So kailangan sa bawat araw, dinidesire natin makarinig ng mabuting balita. Kasi pagkain natin spiritual yun eh. Yun ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos, yung, ay, may pag-asa pa. May pag-asa pa na, kahit mahirap lang ako, pero yung kapayapaan, hindi yan mabibili. Na kahit pumunta ka sa drugstore, sa mall, hindi ka na ba makakapagbili ng, ay, pagbilan niya po ng tunay na kapayapaan. Hindi. Hindi. Priceless yan. Amen. O, sino pa? Yung mga nagpakita sa natauhan sa Biblia na nagpakita ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Si Job. People ba? Very blessed si Job. Binigyan siya ng mga ari-arian, alipin, pamilya. Hindi ba? Ano sabi ng Diablo? Kinausap ang Diyos. Kaya ka lang sinasamba niya, minamahal niyang si Job. Kanina mo, bless mo lahat, parang sana all na yan, Di po ba? Ano sabi ng Diyos? Sige. Subukan mo. Sige, subukan mo. Tingnan natin. At diba nawala lahat? Ay, ikaw ba naman, nasa iyo na lahat? Mayaman ka, kilala ka, may pamilya ka, may alipin ka. Tapos tatanggalin sa'yo, ano na kapayapaan? Kung si Job, ang security niya sa buhay, yung mga bagay na yun, yung mga physical at material things na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, kung doon lang siya babase, hindi siya tunay na lingkod ng Diyos. Hindi siya tunay na nagmamahal sa Diyos. Hindi pa binigyan pa siya ng katakot-takot na sakit mula ulo hanggang talampakan. So, sakit na kung saan, nakakadiri, ang baho. Talagang lalayo siya ng mga kaibigan niya. Amen? Pero yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos, naramdaman ni Job yun. At ano, ang sabi ni Job, na pwede nating gayahin, ano yun? Na kapag meron tayong hinaharap na problema, na nawawalan tayo ng tunay na kapayapaan. Ang sabi ni Job sa Diyos, ikaw ang nagbigay, di ikaw din ang bumawi. Kaya tayo, kapag meron tayong mga bagay na nawawala sa buhay natin, ibinigay sa atin ng Diyos, hayaan natin kung ito'y babawi ng Diyos kasi pahiram lang naman yun eh. Hindi naman atin yun eh. Temporary lang tayo sa mundo. Hindi yung pag namatayan ka ng anak, nalugi ka sa negosyo, may sakit ka, sinisisi natin ang Panginoon. Hindi ba? Hindi natin inisip na yun lang ba? Ang ganda mo lang. Ibig sabihin, pagka-bless ka, may kapayapaan. Pero pag feeling mo, nawawala yung blessing ni Lord sa'yo, wala na. Ganyan tayong mga tao. Mahilig lang tayong tumanggap mula sa Diyos, pero tayo marunong magbalik. Kaya nga, di ba sa simbahan, di ba may part ko sa simbahan na peace be with you. Peace be with you. Peace be with you nga ba talaga? Paano ko yung katabi mo? Kagalit mo. Can you peace be with you ba? Diba? Baka mamaya isnabin mo yun. Napakahalaga ng kapayapaan sa ating buhay. Napakahalaga. Sinadami-dami ng problema natin na hinaharap. Amen. Kaguluhan. Kasi ang tunay talaga nating kalaban araw-araw, nawawalan tayo ng tunay na kapayapaan. Spiritual battle. Labanan ng mabuti at masama. Kaya dapat matuto din tayo sa mga ipinakita ng Diyos na, eto si Job, eto si Maria. Pinili nila na kunin ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos.
At tayo, pangatlo, paano ang mga nararapat gawin upang tayo ay magkaroon ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos? Amen. Ano nga ba na dapat natin gawin? Meron tayong dapat gawin. Hindi naman kasi pwede sabihin ni Kristo na sabihin niyo ang kapayapaan, pero katunganga lang tayo. Meron tayong dapat gawin. Kasi may kasabihan tayong nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Hindi naman tayo si Juan na ihiga lang at nganga para yung bayabas mahulog at dumiretso na sa ating bibig. Hindi. Kailangan meron tayong gawin para yung tunay na kapayapaan na mula sa Diyos ay ating makamtan. Amen. Una sa lahat, ang nararapat natin gawin para yung kapayapaan na magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Niniwala ba kayo na ang foundation ng love ay pagtitiwala? The foundation of love is trust. Kapag wala tayong tiwala sa Panginoon, ang bilis mawala ang kapayapaan sa atin. Nagdududa tayo sa Panginoon. Amen. Tingnan mo ang mga alagad. Sa ilang beses na nagpakita ang Panginoong Jesus. Di ba alagad na yon, pero may duda pa. Hindi pa agad nila nakilala. Tayo. Nandyan, kilala natin ang Diyos. Alam natin may Diyos. Pero ba't pag dumadating yung pagsubok, nawawala yung tunay na kapayapaan mula sa puso natin? Amen. Sabi nga, napakalawak ng karagatan. At may isang bangka. Liit ng bangka, no? Lawak ng karagatan. Malalim pa. Pero pag ang bangka na yan, na which nagre-represent ang ating buhay, nandiyan si Kristo. Walang panama. Yung lawak ng dagat, yung lalim ng dagat, which is nagre-represent yung lawak ng mundo, yung lalim ng mga bagay na nangyayari sa ating mga pagsubok, yung mga alon, yung mga humampas sa ating mga hangin, nagbabayo sa atin sa pagsubok. Kapag si Kristo ay nasa bangka natin, dala na natin yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Amen. Huwag tayong maniniwala na pag marami kang pera, okay na, kaya pa na ako. Naalala ko tuloy yung yung mayamang hangal, hindi ba? Dami-dami niyang naipon o naani. Sinirapan niya yung kanyang malig na kamalig at nagtayo siya ng malaking kamalig. At sabi niya, pwede na ako magpahinga. Di na ako magugutom, dami kong ani, di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Hangal. Ngayon din, kukunin ko buhay mo, patay ka. Ganon din tayo. Yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos, dapat binavalue natin in a sense na andyan yan available. Hindi ba? Na nagpapatunay na wala talaga sa material na bagay ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Sayang naman ang buhay, di ba? Sabi nga life is short. Napaka-ikli ng buhay. Kung araw-araw in-spend pa natin sa worries. Amen? Na araw-araw occupied yung ating isipan ng anong gagawin ko. Wala tayong magagawa, mga kapatid, kung tayo lang mag-isa. Kasi very limited lang yung ating kakayanan. Pero kung alam natin na, may magagawa ako kasi kasama ko ang Diyos. Sino ba ang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos? Ang kahirapan ba? Ang kaguluhan ba? Hindi. Ibang tipong may makita kang tao na hindi ba nakangiti sa kabila ng pagsubok. O makakita ka ng taong nasa kanya na lahat pero nakasimangot pa rin. Mas madamot pa. Amen? Kaya dapat kumilos din tayo. Para alam natin, ano yung gagawin ko? May paraan, hindi pwedeng walang paraan. Gusto ko tong kapayapaan na to. Yung tunay ayoko nung peke, yung pansamantala lang.
O, hindi ba? Halimbawa, pag nagugutom ka, kakain ka. Ay, payapa ka na, pag busog ka na. Eh, pag gutom tayo, di ba? Hindi tayo mapakali. Umaawit yung ating tiyan. Eh, yun lang ba ang gusto ng Diyos? Hindi. Higit sa lahat, yung spiritual na pagkagutom natin. Dapat doon tayo nagkakaroon ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos. At paano pamamaraan ang gawin natin yun? Eh, kailangan tayo lagi makarinig ng salita ng Panginoon. Kasi nga, ang salita ng Diyos, isa yan sa mga paraan na pwede natin gawin para lagi tayo sabi, oh, relax ka lang. Ano ka ba? Worry ka na naman eh. Relax ka lang. Hindi ba? Huwag mong masyadong gamitin yung kakayanan mo kasi merong kakayanan ng Diyos. At higit sa lahat, isa sa mga paraan na pwede at the best nating magagawa is to follow the will of God. Kasi mga pamamaraan natin, palpak yan eh. Palpak yan. Lord, gusto ko mag-abroad. Lord, gusto kong gumaling. Lord, di ba? Siyempre, gusto natin eh. Ba't ang tanong, gusto ba ng Diyos? Amen. Gusto ba ng Diyos? At yun ang mahalaga. Yun isa sa mga paraan na pwede nating gawin para magkaroon tayo ng peace of mind. Ay, ginagawa ko to kasi ito ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya sana lagi nating iisipin na sa bawat araw na ipinagkakaloob ng Diyos, ibibigay niya ang April 15, 2024, Monday, bukas. Sana simulan natin na may tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Amen. Ang worries, of course, natural lang yan na dinadaanan natin. Diba? Ang ganda nga eh, naman, ulitin ko ha. Dito sa sinabi ni Kristo, dito sa bandang last part, sa verse 46, anong sabi ni Kristo? Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay. Amen. So, ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos, ano, sino, paano? Ito na yung sagot eh. Ano sabi ni Kristo? Kailangan magbata. Kailangan nating maramdaman, maranasan ang mga pagsubok sa buhay. Abnormal ang taong walang pagsubok. At ang pagsubok, ginagamit yan para dalisahin ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya huwag tayong matakot sa pagsubok. Pag may pagsubok, sabihin natin, Lord, ito yung stage ko para tumayo at ipakita sa iyo. Nakakayanin ko to dahil yung kapayapaan nagmumula sa iyo. At na sabi pa ni Kristo, di ba? Kinakailangan magbata. Yun na nga yung mga problema, no? Na dinaanan ng Panginoong Jesus. Napagtagumpayan niya. At ang sabi pa niya, mamatay. Hindi lang magbata. Kailangan mamatay ni Kristo. Tayo din. Kailangan nating mamatay. Saan? Sa ating mga kasalanan. At ano? Sabi ni Kristo, at muling mabuhay. Kailangan nating mabuhay spiritually. Born again in spirit. Yan ang mga paraan na pwede natin gawin para mag-isip natin yung tunay na kapayapaan. Amen. Ang kapayapaan na magmumula sa isang tao, pag ipinasa mo sa isang tao at ipinasa ng isang tao sa isang tao, lalaganap yan sa buong mundo. Kaya nawa, pag nilaya natin ang ating mga buhay, amen, isipin natin palagi na hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mag-worry ng walang katuturan na halos mawala na yung ating pananampalataya sa Kanya. Nawa ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos ay lagi nating maramdaman araw-araw. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo po sa amin mula sa iyong banal na mensahe na ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos ay nagmumula lamang tayo sa iyo. Hindi sa mundo, hindi sa mga bagay, hindi sa kapangyarihan, hindi sa kayamanan, kundi mula sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat sa pag-aalay mo ng iyong buhay at sa muli mong pagkabuhay, sinabi mo sa amin ang kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaang regalo
katarungan ng banal na Espiritu. Itinadalangin ko po, Panginoon, ang mga taong nandito, mga taong walang kapayapaan. Sa mga oras na ito, nagdududa sa mga pagsubok na mayroon sila. Nagdududa dahil sa karamdamang na nararanasan sa sakit sa pisikal na katawan. Panginoon, bigyan niyo po sila ng pag-asa. Bigyan niyo po kami ng pag-asa. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga taong nawala ng trabaho, karoon ng broken relationship. Kapayapaan mula sa iyo, Panginoon, sa mga pagkakataong kawalan ng pag-asa. Isang tunay na kapayapaan mula sa Diyos na ikaw lamang, O Diyos, ang makapagbibigay. At napadalangin din ang kapayapaan sa buong mundo, Panginoon. Nawa, makita namin lahat yun mula sa iyong mga salita. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat sa Panginoon. At of course, no, sa sharing lang, no, mag-share ako tungkol sa tunay na kapayapaang ibinigay sa akin ng Panginoon. Alam nyo, ng mga time na talagang hindi ako kumikilala sa Diyos, hindi ako nagbabalik loob sa Kanya, ang dami kong worries. Hindi ako matapos. Diba, pakarami. Kasi nakatuon ako kung ano yung meron lang ako, kung ano lang magagawa ko, puro ako. Di ba? Pero nung pagkakataon na tunay kong tinanggap ng Panginoong Jesus, ang tunay na kapayapaan ay napakasarap. Sapagkat talagang hindi siya mapapantayan ng pera, ng kayamanan, ng mga material na bagay. Nagiging simple na lang yung mga gusto natin. Magkaroon ka ng simpleng pagkain, payapa ka na, nakaraos na ako. May mga umuwi ang iyong asawa, pamilya, anak, diba? Kapayapaan. Yung bang, alam mo na, halimbawa yung anak mo, nasa labas, asawa mo, payapa ka. Hindi ka nag-worry, baka ma-hold up to, baka, di ba? Ganyan tayo puro baka. Di ba? Pero pag, yung bang, sometimes ang hirap explain Kailangan yung maranasan kung ano pa talaga ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Isa lang ang siguradong ma-share ko. Kapag ibinigay natin ang buong buo, ang sarili natin sa Panginoon, ang pagmamahal natin sa Kanya, makikita natin yung tunay, hindi peke na kapayapaan. Magkakaroon ka ng contentment sa buhay, magkakaroon ka ng hindi lang contentment ang tawag dun hirap talaga explain kasi may mga bagay talaga na gusto mong purihin ng Diyos dahil sa tuloy na kapayapaan mula sa Kanya, pero wala pang na-invento na salita para doon. Pero para maranasan natin yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos, magsimula na tayong magbalik loob sa Panginoon. Yun ang ano nun yun ang first step nun Amen. So, konti pong paalala na ang Word of God po ay from Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. No? Minsan nag-iba po tayo ng oras, depende sa availability ng inyong lingkod. At minsan din po nagkakaroon tayo ng mga guest preacher mula sa iba't ibang lugar. So, depende din po sa kanilang schedule. No?
Pagka okay naman po sila naman po yung sinasalang ko para sila po ang magbigay ng reflection. And of course, kung hindi nyo po naumpisahan ang Sunday Gospel, pwede po kayong pumunta ulit sa aking timeline o sa aking YouTube channel. Type nyo lang po yung Angelica Verde. At huwag po nating nakalimutang i-share ang Sunday Gospel sa ating pong timeline o sa group chat o kahit kanino na gusto po nyo, no? Upang sa ganon, malay nyo, isa sa mga Facebook friends nyo, worried ngayon, ang laki ng problema. Pero narinig niya ang salita ng Panginoon, di po ba? Makapagbibigay tayo ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Amen. Great Commission yan Inutos ng Diyos yan na ipalaganap ang mabuting balita at napakadaling na yan ngayon through social media. Hindi kung ano-ano yung pinopost natin na nakaka-stress. Di ba? I-post natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang naman sa mga Facebook Live Pwede tayo pumunta sa mga YouTube, TikTok, yung mga taong talagang they glorify God sa kanilang mga content. Kailangan natin ngayon yan, Kailangan natin ng mabuting balita para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan mula sa Panginoon. Amen? So, maraming pong salamat. And huwag po natin kalimutang magsimba. Linggo ngayon, isambahin natin ang Diyos. Salamatan natin. Maraming salamat, Panginoon. Maraming pong salamat, and to God be the glory.